Salvador Panelo, abogado ni Maas, kasama ng kanyang mga piling abogado rin. Ako ay Kristiyano, pero hindi na nangangahulugan na ako po ay hindi nyo kasama sa inyong pagnanasa na magkaroon ng isang independenteng estado dito sa bansang ito. Alam po ninyo, hindi pa ako nag-aaral, alam ko na ang kasaysayan ng mga Muslim. Alam ko na kayo ang una na nagpahinto sa pagpasok ng banyaga dito sa bansa, dito sa ating Islam. Hindi ko po nakakalimutan yon. Kaya pag pinag-uusapan ng mga Muslim dito sa Mindanao ay gustong magkaroon ng kalayaan, sabi ko, bakit kalayaan? Unang-una, yung mga yan ay malaya na talaga at independent siya from the very beginning. Kinuha nyo lang eh. Kagaya po ng meron ding hindi magagandang ugali sa inyong lahi. Meron din pong hindi magagandang lahi sa lahing Kristiyano. But it doesn't mean that when there are scoundrels in the Muslim world at meron din mga scoundrels sa Christian world, ay ibig pong sabihin ay hindi na maaaring itong dalawang lahing reliyon na ito ay magkasama. Sapagkat kayo at ako bilang Kristiyano, mga Muslim, isa lang ang pininiwalahan, isang dakilang lumikha sa ating lahat. At isa rin ang mensahero ng may kapal, si Allah ang mensahero ng Diyos at si Jesus ang mensahero ng aming Diyos na kinikilala. At isa lamang ang kanilang tinuturo, pag-ibig, love! Kung pag-ibig ang dala ng bawat isang tao dito sa ating bayan, tayong lahat ay magkakaibigan, magmamahalan, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng isang kabuuan. We are all parts of one whole. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga kapatid na Muslim ay tatanggalin sa lupang kanilang tinubuan. Hindi maaari, kinakailangan kayo tumayo at ipaglaban ninyo ang inyong karapatan bilang isang lahi Muslim. Kaya tinatawagan ko po ang pamahalaang Aquino. Hindi maaaring kayo'y magpatumpik-tumpik sa nagaganap na karahasan dito sa panig ng Mindanao. At hindi maaaring kakausapin nyo lamang ang isang panel o isang grupo ng mga Muslim. Sapagkat ang MNLF ang ina ng lahat ng sandataang lakas dito sa Mindanao. At yung MMLF na yan, at yung Abu Sayyaf na yan, at kung ano-ano pang grupo, yan ay mga anak lamang ng MNLF at kinakailangan ng ina ang kausapin at hindi na anak. Yan ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi maaaring mapura. Kinakailangan magkaisa po tayong lahat. Ang reliyon ninyo at reliyon namin, iisa lamang ang tinuturo. Pag-ibig, love, kapayapaan. Kung pag-ibig po ang nararamdaman ng bawat isa, lahat ng mga kagandahang asal, pag-ibig, mapagpatawad, mapagmahal, sharing, tayong lahat ay magiging brothers keeper ng bawat isa. Yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang tunay na mensahe ni Allah. Yan ang tunay na mensahe ni Jesus. Pag-ibig at kapayapaan sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay si Maas! Mabuhay ang MNLF! Mabuhay ang lahing Muslim! Maraming salamat, my dear brother attorney. May response, Chairman. So, brothers and sisters, nadinig na ninyo ang mga most enlightened citizens of this country. Si Attorney Salvador Panelo ay isa sa mga distinguished abogado ko. Siya ay nag-volunteer tulad ni Attorney Eli Pamatong. Nag-volunteer walang bayad. For almost 7 years, they defended my case until panalo tayo together with other distinguished lawyers tulad ni Attorney Arthur
Alto Lim, at saka itong Attorney Bong Parcasio, Attorney Puntanilla. Attorney Ulca Ulama, at saka yung mga si Rexy, Attorney Rexy Bugaring, at saka kanyang Attorney Puntanilla. cousin si Vladimir marami pa mga abogado, they volunteer their services kasi alam nila wala tayong kasalanan. Ngayon nga after a series of hearings ay sinabi ng korte, the chairman can walk out of this court as a free man because lahat ng mga ebidensya at used against him and his companions were proven by the lawyers as nothing more than mere hearsay. So panalo tayo, natalo ang government. So ngayon ang next step natin is magsampa tayo ng moral damage. Maybe about 1 billion pesos ang damage ng government. Attorney Panelo, Attorney Eli Pamatong, and the others will definitely help us to recover our moral damages from the government. Okay ba yun? Okay. Sampa natin. We demand 1 billion pesos damage from the Philippine government. So ngayon, nandito si Mike. Paunahin natin si Mike. Okay. Reverend Mike. Yan. Doon ka na. Diyan na. Para magkuha at sa likod mo ako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say to you that our Christian brothers of Northern Mindanao enjoys our Muslim brothers in this holy month of Ramadan. Allahu Akbar!